Nakikita ko lang dati itong Matsukawa Pleasure Boat at finally this time masusubukan na rin natin. At dahil festival din dito ngayon, ano pa nga ba guys, hindi mawawala ang napakaraming pagkain. Kaya magfo-food trip tayo ngayon. Sana masarap yung mapili natin. Nakabike nga ako ngayon guys pero mas pinili kong maglakad na lang. Baka madisgrasya ako sa pagbabike. Paano guys? Tingin talaga ako ng tingin sa paligid at hindi sa kalsada. Talagang nakukuha ng mga bulaklak yung attention ko. Kaya mas safe na maglakad na lang talaga. Guys, uunahan ko na kayo sa tanong nyo kung sinong nagbe-video. Si Jonathan yung nagbe-video sa atin ngayon. At finally magkasama na kaming susubukan yung sikat na bangka dito sa Toyama. Nung sumakay kasi ako ng Skybus, ako lang mag-isa kasi meron siyang trabaho. Tignan nyo yung mga sasakyan dito sa Japan guys, parang mga laruan. Ganyan yung impression ko dati nung pagkarating ko dito sa Japan. Marami kasing sasakyan dito na pa-box. Tapos yung flat yung nguso. Ewan ko anong tawag dun. Basta yun yung tawag ko dun, yung nguso yung nasa may unahan ng sasakyan. Hindi masyado maganda yung panahon ngayon guys. Pero okay na to basta walang ulan. Kung nakikita nyo, walang araw. Pagkarating namin sa mismong Toyama Castle, ang daming tao. Pinar ko na yung bike ko at iiwanan ko lang itong jacket ko. Diba guys, ganyan na ako katiwala dito sa Japan. Kahit na kung nakikita nyo, sobrang daming tao. Wala naman magkaka-interest niyan. Nasa 3,000 yan nga yung presyo kada isang tao. Medyo may kamahalan nga kasi yung Skybus nasa 1,000 yen lang. Pero mukhang worth it naman kasi tignan nyo guys, sobrang daming taong nakapila at naghihintay talaga. Pero kahit na mahaba yung pila ngayon, hindi naman ganun katagal. Yung talagang hintayan. Tignan nyo, dami nagpipicture sa bangkang to. Ganun siya kasikat guys. Ganitong season din talaga pinakamagandang sumakay dito. Kung kailan merong mga cherry blossoms kang makikita. Tignan nyo guys, kitang-kita na yung paglalagas ng mga bulaklak. Grabe, parang pang ilang araw ko palang nakikita yung mga puno dito na full bloom. Nagsisimula na silang magpaalam. Meron nga rin ako dito mga kababayan natin nakita. Nauna sila sa amin, kaya naghintay pa kami. Yung mga hapon dito, pati ako, balot na balot kasi medyo malamig pa rin. Pero sila ang tatapang, hindi kaya sila nilalamig. Pero tiis ganda para sa magagandang pictures. Syempre, minsan lang yung ganitong season eh. Yung mga staff dito, nakita ko nagpapakain ng mga isda. Grabe guys, ang lulusog at ang gaganda ng mga isdang to. Nandito lang sila mismo sa ilog na to. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, finally makakasakay na rin kami. Nag-hi nga rin si kuya sa camera, ngayon ko lang napansin. Netong ini-edit ko na. Umaandar na nga kami. Grabe guys, kapag pala nandito ka sa bangka, pakiramdam ko dito guys, isa akong politiko na nangangampanya. Paano kaway ako ng kaway dyan? Meron pa kami nakita na sobrang cute na ibon. Ito nga yung isa sa pinaka-cool na experience. Kapag dumadaan kami sa ilalim ng tulay, medyo madilim kasi dito banda, tapos kapag makikita mo na yung cherry blossom, tapos parang may art na design. Grabe guys, sobrang ganda at sarap sa pakiramdam. Nakakatuwa nga na naabutan pa namin tong full bloom na nakasakay kami dito sa Matsukawa Pleasure Boat. Umaandar din naman yung bangkang to kapag kahit na hindi na full bloom, pero syempre iba pa rin kapag ganito yung view na makikita mo. Nung pabalik na kami, ayan guys, kaway-kaway ulit. Mga kababayan, iboto nyo po kami sa susunod na eleksyon. Pati itong batang kasama namin. Apaka-cute. Pero bago pinakaumandar itong bangka, naku guys, iyak talaga siya ng iyak. At dito guys, kami talaga naggulat at na-amaze. Kasi nakita namin yung reflection namin sa harap ng building na to. Tignan nyo yan guys, grabe, sobrang cool. Siguro walang idea yung mga taong nasa harap namin kung bakit kami na-amaze at nagwawaw. Kasi syempre di naman nila nakikita yung reflection namin. Maya-maya nga nadaanan namin yung talagang pinanggalingan namin. Sa may gitna kasi to banda guys. Kanina sa may kaliwang bahagi yung pinuntahan namin at ngayon naman papunta kami sa may kanan. Medyo matagal din yung pinakabiyahe ng bangka kaya sulit naman yung 3,000 yen. Tignan nyo tong tower na to, dito to sa may apartment ko. Kaya ang lapit na namin nito sa bahay. At guys, dito sa may tulay, grabe ang cute ng aso, kumakaway pa. Akalain nyo yun guys, yung ganitong activity at attraction dito sa Toyama. Kapitbahay lang namin. Halos mag-iisang taon na kami dito sa Toyama City. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala kung gaano kami ka-bless na dito mismo kami nakakuha ng apartment. Nung nag-aasikaso kami, kabado pa kami nun kung maaaprubahan, kung meron kaming mahanap na pasok sa budget. Kasi syempre, gitna to ng syudad eh. Kaya expected talaga namin na may kamahalan yung mga apartment dito. Pero iba talaga kapag kasi Lord ang kumilos. Pagkababa namin ng bangka, medyo nilamig nga ako. Kaya ayan, binalikan ko yung jacket ko sa bike. At kung makikita nyo naman guys, kahit nalagpas isang oras na akong nawala dito sa bike at merong jacket sa may basket, nandito pa rin. Minsan nga nagiiwan lang din ako ng bag. Ngayon nga nagugutom na rin kami. Bumili ako neto parang beef korokke. Mismong tapat ng sakayan ng bangka, marami ka nang makikitang stalls ng pagkain. At itong korokke ngayon natipuhan ko. Nung pagkatikim ko guys,
Ay grabe, sobrang crispy at sobrang sarap ng loob. Akala ko nga puro harina yung magiging laman. Pero tignan nyo guys, purong-purong beef. Tapos yung pinakagitna, meron pang cheese na hindi rin tinipid. Ngayon ako nakakita dito ng napakalaking klase ng aso. Agaw attention nga, sobrang daming pumapansin at papapicture. Sunod ko namang tinikman itong order ni Jonathan na soup dumpling. Mukhang masarap nga kasi ang init pa. Akala ko nga merong gulay yung pinakasabaw. Pero nung pagka-order niya, ganito lang talaga yung dumating. At nung pagkatikim, konti lang yung pinakakarne pero sobrang lasa ng soup. Tapos talagang nagbabalance lang. Kaso medyo mainit na isubo ko agad. Bumili na rin kami ng inumin. Itong strawberry milk yung in-order ko. Naintriga nga ako sa klase ng cheese hotdog dito guys. Kasi iba-ibang kulay ng cheese yung pwede mong matanggap. Kaya ayan, dahil nakita na ko sa idea na to, bumili na rin kami. At saka parang walang masyadong customer si tatay. Maraming stalls dito na talagang pinipilahan. At talagang maraming customers. Ayaw din namin pumila kaya sa kanya na kami bumili. Tinuturo ko nga kay Jonathan dyan na gusto kong pumasok dito sa palaruan. Tapos ganyan, tumalon-talon ng parang ganito. Bawal kung saan-saan naninigarilyo dito kaya naglagay rin sila ng spot kung saan lang pwede. Oh guys, meron ako nakitang unggoy. Baka isipin nyo si Punch Kun to ha. Nasa Chiba si Punch Kun guys. At itong video na napapanood nyo ay dito sa Toyama. Tignan nyo guys, sobrang dami nagpipiknik sa ilalim ng cherry blossom. Nung tinignan ko nga ng malapitan yung mga bulaklak, medyo nag-green na talaga. Gusto ko sa mismong ilalim din ng cherry blossom ako kakain netong hotdog ko. Excited ako kung anong kulay itong natanggap ko. Grabe yung loob, sobrang cheesy talaga. Ayaw din humiwalay ng cheese. Alam nyo na siguro guys na napakahilig ko sa cheese. At ayan nga, normal lang tong napili ko, kulay orange. Ang cool sana kung kulay pula, blue, yung mga hindi common na kulay ng cheese. Pero okay lang, masarap din naman talaga. Yung mga nakikita ko lang sa IG na mga aesthetic videos, grabe parang nakikita ko dito ng live guys. Ang sarap sa pakiramdam maglakad-lakad. Yung pond din nakatapat ng ilog, ang daming isda kong nakita. Tatawid tayo sa tulay na to. Kasi sa kabilang banda, sobrang dami pang iba't ibang stalls na pwedeng subukan. May mga palaro at pagkain. Ang dami nga nagbebenta ng 10 yen pan. Pero ang hanap ko pa rin walang iba kundi itong long potato. Parang sila din yung napagbilhan ko nung gabing pumunta kami dito. Sila pa rin ngayong umaga. Bali ngayon naghahanap na kami ng lugar kung saan kami pwedeng umupo. Ang hirap kasing kumain kapag ka naglalakad. Parang nasanay na ako dito sa Japan na kapag kakakain hihinto talaga sa isang tabi. Dati kasi kaya ko naman kumain ng mga snacks at uminom ng juice or ng kahit na ano, kahit na naglalakad. Dito kasi sa Japan, bihira mong makikita yan. Kahit na mga snacks lang, tumitigil talaga sila sa may gilid para tapusin kainin yung binili nila. Maya-maya guys, nung busog na kami, kinuha na rin namin yung bike namin. Napagdesisyon na nga rin namin umuwi. Tinutulak na lang namin yung bike. Hindi rin kasi makapag-bike sa sobrang daming tao. Hindi ko nga alam bakit dinala pa namin tong bike. Hindi rin pala talaga namin magagamit. Siguro parang design lang sa aesthetic. Tignan nyo naman kasi guys, sino ba naman kaya mag-bike dyan? Na baka mamaya ang dami ko pang mabangga. Malapit na to sa pinaka-apartment namin at tumigil nga kami saglit. Kasi grabe, sobrang ganda ng paligid. Sana talaga yung spring season mas pinahaba, no? Sobrang ganda ng tanawin, sobrang sarap sa pakiramdam. Tipong sobrang nakaka-enjoy. Kaso lang nakakatakot din kasi ang bilis-bilis mawala. Sa 3 taon kong paninirahan dito sa Japan, ngayong spring lang talaga na to, yung pinakamaraming times na nakita ko yung cherry blossom. Paano? Dito na kasi kami talaga nakatira. Maya-maya meron kami nakitang mga naka-costume at tumutugtog ng music. Pansin na pansin kasi sobrang tingkad ng mga suot nila. Ako naman talagang tamang emote lang dito. Ay ang mga puti sa sahig at sa ilog na nakikita nyo, ayan na yung mga petals ng cherry blossom. Unti-unti na talaga silang nalalagas. Napakabilis, parang wala pang 1 linggo. Kaya sulitin na talaga yung mga photoshoot pati dito sa aso. Kanina nandyan lang kami sa may bangkang yan. Buti na lang na-experience din namin. Hindi na taga sana all lang. Shoutout nga po pala kay John Ray Omar Abogadi na nandito na sa page ko nung hindi pa kami ni Jonathan. At hanggang ngayon nag-aabang pa rin ng mga upload natin. Arigato ne. At guys, nung pauwi na kami, meron kami nakita ditong mga photographers na nakahilera na talagang masinsinang nag-aabang. Kaya syempre nakiabang din ako kung ano yung inabangan nila dito. Niready ko na rin yung camera ko na para bang isa din ako sa professional photographers. At guys, ito palang napakagandang train yung inaabangan nila.